Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2811. Ang mga lalaking nakaitim na ipinadala ni Huang Feng ay umalis sa tarangkahan ng lungsod pagkatapos na harapin ang mga kaaway sa tarangkahan ng lungsod. Sa makatuwid, hindi sila nakita ng mga tauhan ng ikawalong prinsipe nang pumasok sila sa lungsod. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga lalaking nakaitim ay umalis sa lungsod. Sa katunayan, nagsimula pa lang ang kanilang assassination mission. Ang mga taong ito ay bihasa at mas katulad ng mga tao mula sa underworld. Kung hihilingin sa kanila na patayin ang kaaway ng direkta sa larangan ng digmaan, maaaring wala silang magagawa. Gayunpaman, kung sila ay hihilingin na magsagawa ng isang assassination mission, sila ay magiging lubhang madaling gamitin. Malinaw na naiiba sila sa mga taong ipinagpalit ni Huang Feng sa labas ng pass. Kaya naman, nagawa nilang patayin ang garrison sa tarangkahan ng lungsod ng tahimik. Pagkatapos noon, hindi na sila umatras. Sa halip, patuloy nilang pinatay ang mga general sa hukbong rebelde sa lungsod. Ang mga lalaking ito na nakaitim ay matagal nang nasa hukbong rebelde. Bagamat hindi sila nakaakyat sa mataas na posisyon dahil sa pagbabantay ni Wang Cheng, ginamit nila ang oras na ito upang makakuha ng pangkalahatang pangunawa sa sitwasyon sa hukbong rebelde. Alam nila ang mga pangunahing general sa lungsod, kung saan sila nakatira, kung ano ang kanilang mga gawi, at iba pa. At ang impormasyong ito ay magiging malaking tulong sa kanila sa panahon ng pagpatay. Sa oras na ito, ginamit nila ang impormasyong nakuha nila upang mahanap ang mga general sa hukbong rebelde. Pagkatapos, isa-isa nilang pinatay ang mga ito bago sila makapag-react. Lalong naging magulo ang hukbong rebelde na nag-ulo na ng walang utos ng mga general. Walang paraan upang ayusin ang isang epektibong paglaban. Ang mga taong iniwan ni Wang Cheng sa lungsod ay walang gaanong lakas sa pakikipaglaban sa simula. Sa oras na ito, nang walang pinag-isang utos, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakababa na nagpatindig ng balahibo. Natuklasan ng mga taga-Imperial Court na sumugod sa lungsod na bagaman maraming kalaban ang nasa harapan nila, ang kanilang depensa ay parang papel at madaling masira. Sa mga oras na ito lang talaga na-relieve ang mga taong sumugod sa syudad. Natitiyak nilang walang pananambang sa lungsod at nabuksan ng kanilang mga especially iya ang pintuang daan ng lungsod. Hindi ito sadyang binuksan ng rebeldeng hukbo para akitin sila. Kasabay nito, kinumpirma rin nila na totoo ang sinabi ni Huang Feng noon, ang pangunahing puwersa sa lungsod ay inilipat na, at ang iba ay ilang matatanda, mahina, may sakit, at may kapansanan. Matapos kumpirmahin ang sitwasyon, natural na tuwang-tuwa ang dalawang general. Nangangahulugan din ito na sa proseso ng pagsakop sa lungsod, hindi sila makakaranas ng napakaraming paghihirap at problema. Kapag nakuha na nila ang lungsod, nangangahulugan ito na nanalo ang ikawalong prinsipe sa pagtatasa. At dahil nanalo ang ikawalong prinsipe, bilang taliba, sila ang may pinakamalaking kontribusyon sa pagsakop sa lungsod. Natural, hindi sila tretuhin ng hindi patas. Patayin silang lahat. Hindi napigilan ng dalawang general ang kanilang pananabik habang inaakay nila ang kanilang mga tropa pasulong. Dahil sila ay mga kabalyero, nagkaroon sila ng malaking kalamangan noong una silang pumasok sa lungsod at pinilit na umatras ang kalaban. Gayunpaman, alam din nila na wala silang gaanong kalamangan sa digmaang panglungsod. Upang ganap na sakupin ang lungsod, hindi maiiwasan ang digmaang lungsod. Kaya naman, sinamantala nila ang sitwasyon kung saan nagkaroon sila ng malaking kalamangan para tuluyang wasakin ang kalaban at mawala ang kanilang tapang at determinasyon na lumaban. Saka lamang nila mas madaling sakupin ang lungsod. Naunawaan din ng mga sundalong nasa ilalim ng kanilang pamumuno ang puntong ito, kaya't hindi sila nagpigil kahit kititing sa panahon ng labanan. Ang hukbo sa lungsod ay walang gaanong lakas sa pakikipaglaban at walang gaanong kalidad ng labanan. Sumama sila sa hukbong rebelde para lamang mabuhay, at wala silang intensyon na ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa hukbong rebelde. Sa makatuwid, ngayong walang commander na mag-uutos sa kanila, at ang kalaban ay masyadong mabangis, sila ay ganap na nawalan ng lakas ng loob na lumaban. Lumuhad ang mga grupo ng mga rebelding sundalo at nakiusap na sumuko.
Hindi nila alam kung sino ang kalaban, at hindi nila alam kung gaano karaming tao ang naroon. Alam lang nila na kung magpapatuloy sila, mamamatay silang lahat dito, at halatang ayaw pa nilang mamatay. Habang dumarami ang sumuko, unti-unting lumilinaw ang sitwasyon sa lungsod. Bagamat may mga lumalaban pa, hindi nito mababago ang pangkalahatang sitwasyon. Nang sumikat ang bukang liwayway, natapos na ng hukbo ng imperial ang unang hakbang sa pagsakop sa lungsod. Ilang tao pa lang ang lumalaban, pero ilang sandali lang ay natanggal na sila. Bilasan mo, magpadala ka ng sulat sa kataas-taasang ikawalong prinsipe sa pamamagitan ng kalapati. Sabihin mo sa kanya na nakuha na natin ang lungsod, at ang proseso ay napaka-smooth. Matapos masakop ang lungsod, ang dalawang general ay walang oras na magpahinga. Mabilis silang nagpadala ng mensahe sa kamahalan na ikawalong prinsipe, na gustong sabihin sa kanya ang mabuting balita. Ang proseso ng pagkuha nila sa lungsod ay talagang napaka-smooth, napakakinas na ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Noong una, inakala nila na kahit na may mga especially iyan na nagbukas ng mga tarangkahan ng lungsod, makakaharap pa rin sila ng pagtutol pagkatapos makapasok sa lungsod. Siguradong magkakaroon ng matinding labanan. Gayunpaman, ang mahirap na labanan na inaasahan nila ay hindi dumating. Bagamat lumaban din ang kalaban, ito ay napakahina, at kahit ang uri ng organisadong paglaban ay hindi lumitaw. Para bang lahat ng mga general sa lungsod ay pinatay, at walang tumayo upang ayusin ang mga sundalo na lumaban. Sa nakaraang insidente ng pagbubukas ng mga pintuan ng lungsod, natural na iniugnay ng dalawang general ang bagay na ito sa mga especially iya sa lungsod. Hindi pa nila nakikita ang mga especially iya na iyon hanggang ngayon, at hindi nila alam kung sino sila, at kung ilan sila. Sa kanilang mga puso, sila ay labis na humanga sa mga especially iyang iyon. Ang lungsod ay nakuha na, at ang kanilang misyon ay natapos. Ang tanging magagawa na lang ay bantayan ang lungsod. Pagdating ng ikawalong prinsipe at ang iba pa, babantayan nila ang lungsod at pigilan ang hukbong rebelde na dumating upang muling sakupin ito. Gayunpaman, kahit na sila ay mga kabalyero at hindi mahusay sa pag-atake at pagtatanggol sa mga lungsod, sila ay lubos na nagtitiwala sa pagtatanggol sa lungsod. Una sa lahat, hindi sila nawalan ng labis na lakas sa labanan. Bukod dito, marami silang nabihag at ginamit sila bilang mga kulis upang magdala ng mga bato at kahoy sa tuktok ng mga pader ng lungsod. Bilang karagdagan, pumasok sila sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan ng lungsod, kaya hindi nasira ang mga pasilidad ng depensa ng lungsod sa labanan. Masasabing perpektong napreserba ang mga ito, at magagamit nila itong muli. Panghuli, at higit sa lahat, ang mga rebeldeng puwersa ay kulang sa mga sandatang pangkubkob. Higit pa rito, hindi sila magaling sa pakikipagdigma sa pagkubkob. Napatunayan na ito nitong mga nakaraang araw. Sa katunayan, mas masahol pa sila kaysa sa mga kabalyero sa lungsod. Dahil dito, hindi na bahala ang mga kabalyero na maaga muli ang lungsod. Inaabangan na nila ngayon ang pagdating ng ikawalong prinsipe. Kapag ang ikawalong prinsipe ay pumasok sa lungsod, ang usapin ay malulutas, at ang kanilang kontribusyon ay hindi makakatakas. Kabanata 2812. Pumunta ka. Sa isang kanyan sa isang lugar sa dinastiyang Lu, ang mga sundalo ng revolusyonaryong hukbo na nakatambay sa magkabilang panig ng kanyan ay nagmamadaling lumabas sa kanilang pinagtataguan sa utos ni Wang Cheng nang makita nilang ang hukbo ng Imperial Court ay pumasok sa pananambang. Sinugod nila ang hukbo ng Imperial Court na may mabangis na aura. Steady, steady, wag mataranta. Iniunat ng unang prinsipe ang kanyang katawan palabas ng karwahe at sinigawan ang kanyang maputlang mukha na mga nasasakupan. Ang hukbong ito ay pinamunuan ng unang prinsipe. Hindi nagtagal pagkatapos umalis mula sa Imperial Capital, inutusan ng unang prinsipe ang kanyang mga tropa na sumulong ng mabilis. Gayunpaman, dahil may mga infantrymen at logistical supplies sa hukbo, kahit na ang kanilang bilis ay napakabilis, hindi pa rin nila maihahambing ang mga tropang kabalyero na ipinadala ng 8th Prince. Kaya naman, nang dumating ang tropa ng kabalyerya ng ikawalong prinsipe sa kanilang destinasyong lungsod, nasadaan pa rin ang tropa ng unang prinsipe. Bukod dito, dahil sa mabilis na pagmarcha, nagkaroon pa rin ng kaunting tibay ang mga kabalyerya sa kanyang tropa. Gayunpaman, pagod na ang mga infantrymen at logistics troops.
Gayunpaman, bagamat alam ng unang prinsipe ang sitwasyong ito, hindi niya inutusan ang kanyang tropa na huminto at magpahinga. Sa halip, nais niyang makarating sa paligid ng kanilang destinasyon sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay magpahinga muna saglit bago simulan ang pagkubkob. Sa makatuwid, ang tropa ng unang prinsipe ay hindi nakapagpahinga ng maayos mula nang umalis sila sa Imperial Capital. Sa sandaling ito, ang kanilang lakas ay nasa limitasyon nito. Sa ganitong mga kalagayan, tinambangan pa rin sila. Madaling isipin kung ano ang naramdaman ng mga sundalo. Sa makatuwid, kahit na sinubukan ng Crown Prince ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik ang kanyang mga tauhan at harapin ang kaaway sa isang organisadong paraan, ang mga resulta ay hindi maganda. Matapos matuklasan ng kalaban at matuklasan na sila ay tinambangan, ang moral ng mga tropa ay bumagsak sa pinakamababang punto. Hindi nagtagal, nagsagupaan ang dalawang tropa. Ang mga sundalo ng revolusyonaryong hukbo ay nakakuha ng mataas na kamay sa isang iglap. Bukod dito, ito ay isang ganap na kalamangan. Matagal na silang nagsisinungaling sa pananambang at may ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng tibay. Bukod dito, ang mga taong ito ay hindi ang matanda, mahihina, may sakit, o may kapansanan na nanatili upang bantayan ang lungsod. Sila ang mga tunay na elite ni Wang Cheng. At least, siguradong elite ang mga naniningil sa harapan. Sila ang pinakamalaking pag-asa ni Wang Cheng para sa kanyang pag-unlad. Ang mga sumunod na malapit sa likuran ay mga sundalo rin na nakakita ng dugo at maaaring lumaban sa larangan ng digmaan. Maaaring hindi sila mga elite, ngunit sila ay mga kwalipikadong sundalo man lang. Kahit kumpara sa mga sundalo ng Imperial Court, hindi sila mababa. Bukod dito, mayroon na silang malaking kalamangan sa mga tuntunin ng pisikal at mental na lakas. Naturally, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa hukbo ng korte ng imperial. Nang makita ang eksenang ito, nataranta ang unang prinsipe. Tanging hiyawan lang ng kanyang mga kawal ang naririnig niya. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sariling mga kawal na pinapatay at nahuhulog sa lupa. Tapos na, ang unang prinsipe na nalilito sa sarili. Ang mga taong ito na nakahiga sa pananambang ay malinaw na nakahanda. Sa kanilang kasuotan, kitang-kita na sila ay mula sa Revolutionary Army. Dahil nag-set up sila ng ambush dito, halatang matagal na silang may balak laban sa kanila. Hindi nila hahayaang umalis sila ng ganoon kadali. Bukod dito, alam ng unang prinsipe ang aktwal na sitwasyon ng kanyang mga tropa. Pagod na ang kanilang mga katawan at kailangan ng pahinga. Sa oras na ito, hindi banggitin ang pakikipag-away, kahit na ang paglalakad ng normal ay magdudulot sa kanila ng matinding paghinga. Paano nila matatalo ang Revolutionary Army? Noong una, gustong maghintay ng unang prinsipe hanggang sa makarating sila sa destinasyong lungsod para makapagpahinga ng mabuti. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi sila bibigyan ng pagkakataon ng Revolutionary Army na makapagpahinga. Nagkusa talaga sila para salakayin at tambangan sila dito. Hindi ba ito humihingi ng buhay nila? Dahil dito, tuluyang nawalan ng pag-asa ang Crown Prince. Pakiramdam niya, hindi lang malilipol ang kanyang pangkat, kundi dito rin siya mamamatay. Unang prinsipe, ayusin mo ang lahat para makaalis sa pagkakakulong. Walang paraan na manalo tayo rito. Sa oras na ito, biglang sumulpot sa tabi ng unang prinsipe ang isang taong nakasuot ng bantay at sinabi sa kanya. Oo, lumayas sa pagkubkob. Naunawaan ng unang prinsipe na bagamat marami silang tao, imposible na silang manalo. Ito ay sapat na mabuti kung sila ay makalabas sa pagkubkob. Kinailangan din niyang kumawala sa pagkubkob kasama ng iba pang tropa. Biglang lumingon ang unang prinsipe at tumingin sa taong nagsalita ng may pag-iingat. Tinanong niya, sino ka? Tiyak na sigurado ang unang prinsipe na hindi niya kilala ang taong ito. Ang mga isinaayos upang protektahan siya ay pawang pinagkakatiwalaang mga katulong niya. Gayunpaman, ang gwardya na ito ay malinaw na hindi isa sa kanila. Ako ay inayos ng kataas-taasang Prinsesa Chi upang protektahan ang kamahalan, sabi ng gwardya. Sa katunayan, ang gwardya na ito ay natural na inayos ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi alam ng unang prinsipe ang pag-iral ni Huang Feng at hindi alam ang partikular na pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sa makatuwid, kung ito ay inayos ni Huang Feng, ang unang prinsipe ay maaaring hindi magtiwala sa gwardya na ito at maaaring ulihin pa siya bilang isang especially iya.
Gayunpaman, iba ito kung si Prinsesa Chi. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Prinsesa Chi ay hindi karaniwan. Bukod dito, ang pagtatasa na ito ay inayos ni Princess Chi. Normal na sa kanya ang mag-ayos ng isang taong magpoprotekta sa kanya ng palihim. Gaya ng inaasahan, walang hinala ang unang prinsipe matapos marinig ang pangalan ni Prinsesa Chi. Sa halip, tumanggo siya. Gamit ang pangalan ng unang prinsipe, ang mga tropa ng korte ng imperial ay nagsimulang lumabas sa pagkubkob. Kung ikukumpara sa mga puwersang rebelde, ang mga tropa ng korte ng imperial ay may kalamangan sa aspeto ng disiplina. Pagkatapos ng lahat, sumailalim sila sa propesyonal na pagsasanay. Matapos matanggap ang utos, nagsimula silang lumabas sa pagkubkob. I didn't expect na marunong pa rin silang kumawala sa encirclement. They are not completely stupid. Bulong ni Wang Cheng sa kanyang sarili nang makita niya ang eksenang ito. Sa katunayan, alam din ni Wang Cheng na hindi madaling lipulin ang lahat ng mga taong ito. Sapat na kung masasaktan niya sila ng husto. Hanggat maaari niyang masaktan sila ng husto, ito ay magiging isang malaking dagok sa korte ng imperial. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang hinaharap na pag-unlad at pagpapalawak. Ang kanyang layunin sa pagkakataong ito ay makakamit din. Siyempre, kung makakapatay pa siya ng isa pang tao, mababawasan ang paglaban na haharapin niya sa hinaharap. Sa makatuwid, nang makita niya ang mga tropa ng korte ng imperial na lumalabas mula sa pagkubkob, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan sila ng buong lakas. Gusto niyang pumatay ng maraming tao hanggat maaari, lalo na ang unang prinsipe. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alagaan siya at hulihin kung may pagkakataon. Sa huli, hindi nakuha ni Wang Cheng ang unang prinsipe. Gayunpaman, nagawa niyang masaktan ng gusto ang mga tropa ng unang prinsipe at pigilan ang unang prinsipe sa patuloy na pag-atake sa kanyang lungsod. Bagamat nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Wang Cheng sa kinalabasan na ito, maaari pa rin niyang tanggapin ito. Bago ito, pinangunahan na ni Wang Cheng ang kanyang mga tropa upang tambangan ang ikatlong prinsipe at nakamit ang magagandang resulta. Nagawa niyang masaktan ng husto ang mga tauhan ng Third Prince. Siyempre, hindi rin niya nagawang makuha ang Third Prince. Gayunpaman, pagkatapos na magkasunod na masaktan ang ikatlong prinsipe at ang unang prinsipe, labis na ikinatuwa ni Wang Cheng ang kanyang sarili. Tila medyo malayo na siya sa pag-akyat sa trono. Kabanata 2813. Gayunpaman, sa oras na ito, nakatanggap si Wang Cheng ng isang nakagugulat at nakakagalit na balita. Talagang sinamantala ng ikawalong prinsipe ang oras noong inaatake niya ang dalawa pang prinsipe para maglunsad ng pag-atake. Bukod dito, isang gabi lang ang inabot niya para mabawi ang isang lungsod mula sa kanya. Si Wang Cheng, na pamilyar sa mga nilalaman ng pagsubok ng tatlong prinsipe, ay naunawaan na ang ikawalong prinsipe ay nanalo sa pagsusulit at naging bagong emperador ng dakilang dinastiyang Lu. Kulang lang siya sa seremonya. Hindi interesado si Wang Cheng kung sino ang magiging emperador ng Imperial Court, at wala rin siyang pakialam. Sa kanyang opinyon, kahit sino pa ang umakyat sa trono, hindi nila siya mapipigilan na ibagsak ang pamamahala ng pamilya Lu sa dakilang dinastiyang Lu, at siya ang tunay na mapipili. Gayunpaman, ang ikinagalit ni Wang Cheng ay dahil ang ikawalong prinsipe ay aktwal na naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Ito ay walang alinlangan na isang wake-up call para kay Wang Cheng, na naging maayos ang pag-atake sa panahong ito. Bagay na nagpawala sa kanya at nagpababa ng moral ng kanyang mga tropa. Kaya naman, galit na galit si Wang Cheng. Habang galit siya ay naguguluhan din siya. Hindi niya alam kung paano nakuha ng mga tauhan ng 8th Prince ang lungsod na iyon sa isang gabi. Upang matiyak ang tagumpay laban sa unang prinsipe at pangatlong prinsipe, inilipat ni Wang Cheng ang karamihan sa kanyang mga piling tropa. Pagkatapos, matagumpay niyang natapos ang pananambang sa unang prinsipe at pangatlong prinsipe. Lubusan silang natalo, at nakakuha rin siya ng malaking tagumpay. Kaugnay nito, ang bilang ng mga piling tropang iniwan niya sa bawat lungsod ay nabawasan ng malaki. Karamihan sa kanila ay may katamtamang lakas ng labanan. Gayunpaman, kahit na ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay karaniwan, mayroon silang malaking bilang ng mga tao. Bukod dito, maaari nilang gamitin ang mga pasilidad ng depensa ng lungsod. Kahit na pinangunahan ng ikawalong prinsipe ang mga tropa sa pag-atake,
sa palagay ni Wang Cheng, tiyak na hindi posible na ibagsak ang lungsod sa maikling panahon. Hanggat ang mga nagtatanggol na tropa ay maaaring tumagal ng ilang sandali, maaari niyang harapin ang unang prinsipe at ang ikatlong prinsipe. Pagkatapos, pangungunahan niya ang mga piling tropa pabalik at sasalakayin ang mga tropa ng ikawalong prinsipe mula sa harap at likod kasama ang mga sundalo sa lungsod. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wang Cheng na ang mga nagtatanggol na tropa na iniwan niya sa lungsod ay hindi man lang tumagal ng isang araw. Kumapit lang sila nang wala pang isang gabi at talagang bumagsak. Ang lungsod ay nawala ng ganoon. Bukod dito, karamihan sa mga nagtatanggol na tropa sa lungsod ay sumuko sa ikawalong prinsipe. Paano nila nawala ng lungsod ng ganoon kabilis? Ang daming basura. Natural, galit na galit si Wang Cheng tungkol dito. Ngunit alam din niya na walang silbi ang magalit ngayon. Nawala na ang lungsod, ang kailangan niyang gawin ngayon ay talunin ang hukbo ng ikawalong prinsipe at bawiin ang lungsod mula sa kanyang mga kamay. Iniisip pa rin ni Wang Cheng na pagkatapos talunin ang unang prinsipe at ikatlong prinsipe, maaari niyang salakayin ang imperial capital ng isang beses. Pagkatapos ng lahat, ang hukbong imperial ng dinastiyang Lu ay 2 beses nang natalo. Sa pagkakataong ito, muling natalo ang hukbong pinamumunuan ng unang prinsipe at ikatlong prinsipe. Ang hukbong imperial na maaaring lumaban ay hindi na sapat. Kung siya ay umatake ng sabay-sabay at hindi bibigyan ng oras ang imperial court para makabawi, malaki ang posibilidad na maibagsak niya ang imperial capital. Gayunpaman, ngayon ay kailangan niyang baguhin ang kanyang plano sa pag-atake. Kinailangan niyang talikuran ang ideya ng pag-atake sa imperial capital at bumalik upang salakayin ang mga tropa ng 8th Prince. Ayaw niyang iwanan ang tropa ng 8th Prince. Kung tutuusin, wala masyadong elite na tropa sa likod niya. Kapag ang ikawalong prinsipe ay naiwang mag-isa, ang kanyang likuran ay magugulo. Hindi inakala ni Wang Cheng na ang mga magsasakang iyon na sumuko sa kanya ay magkakaroon ng labis na katapatan sa kanya. Magagawa nilang ipagtanggol ang lungsod para sa kanya. Pinatunayan din ang nangyari noon ang puntong ito. Sa makatuwid, kinailangan ni Wang Cheng na bumalik, bukod pa rito, kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Maaaring alam na ng ikawalong prinsipe ang katotohanan sa likod niya. Kung bibigyan ng mas maraming oras ang ikawalong prinsipe, posibleng gumawa siya ng hakbang sa ibang mga lungsod. Kaya lang, paanong naging napakabilis ng mga tropa ng 8th Prince? At saka, nagawa nilang ibagsak ang lungsod ng maayos. Si Wang Cheng ay nalilito. Dahil medyo maliit na impormasyon ang natanggap ni Wang Cheng, hindi siya masyadong malinaw kung paano siya nawala sa lungsod. Dahil dito ay labis siyang nataranta. Paano kaya mabilis na sumulong ang mga tao ng 8th Prince? Higit pa rito, inabot ng wala pang isang gabi para sakupin ang isang lungsod. Masyadong mabilis ang bilis na ito. Kung nais nilang tambangan ang lungsod sa maikling panahon, maaari lamang nilang gamitin ang mga kabalyerya at iwanan ang infantry at mga kagamitang militar. Gayunpaman, kung ito ay kabalyerya lamang, ang kanilang bilis ay mabilis. Gayunpaman, ang mga kabalyerya ay hindi makapagdala ng maraming sandata sa pagkubkob. Bukod dito, hindi sila magaling sa pagkubkob. Paano sila nakapasok sa lungsod ng ganoon kabilis? Bukod dito, pagkatapos na makapasok sa lungsod, ang pag-unlad ay napakakinis. Hindi ito maisip ni Wang Cheng, kaya nagpasya siyang huwag munang isipin ito sa ngayon. Maaari lamang niyang dalhin ang kanyang mga pagdududa at pangunahan ang kanyang mga nasasakupan pabalik. Kahit na ang dati niyang mood na talunin ang unang prinsipe at ang mga hukbo ng ikatlong prinsipe ay hindi kasing husay na ngayon. Taliwas sa mood ni Wang Cheng, ang mood ng 8th Prince ay napakabuti. Kanina, sinabi ni Wang Feng na wala ng maraming elite na sundalo sa lungsod na sinakop ni Wang Cheng. Karamihan sa kanila ay matatanda, mahina, may sakit, at may kapansanan. Hindi lang iyon, mayroon siyang mga especially iya sa lungsod, kaya dapat siyang magpadala agad ng mga tao para maglunsad ng sorpresang pag-atake. Bagamat tinanggap ng ikawalong prinsipe ang mungkahi ni Huang Feng, nag-aalinlangan pa rin siya. Hindi talaga siya naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Dahil ayaw niyang makipagsapalaran, ipinadala niya ang kabalyerya na may salubing subukan ito. At ngayon, naiulat na ang mga aksyon ng ikawalong prinsipe. Ang balita ay nagmula sa mga frontline.
Ang mga mangangabayo na nauna sa unahan ay maayos na nakapasok sa lungsod at nakontrol ang target na lungsod. Sa madaling salita, nanalo na siya sa kompetisyong ito. Sa sandaling bumalik siya sa Imperial Capital, siya ang magiging bagong emperor ng Great Lu Dynasty. Sa pagkakataong ito, hindi si Prinsesa Chi ang puwersahang nagtulak sa kanya sa posisyong ito, ngunit nakapasa siya sa pagsusulit. Bagamat lihim siyang tinulungan ni Prinsesa Chi, walang ibang nakakaalam tungkol dito. Kaya naman, wala nang dapat na kumikalaban sa kanya sa pagkakataong ito. Paanong hindi maganda ang mood ng 8th Prince kapag naisip niya ito? Ang ikawalong prinsipe ngayon ay lubos na nagpapasalamat kay Prinsesa Chi. Nagpapasalamat siya na inayos niya si Huang Feng na nasa tabi niya. Natutuwa rin siya na kahit nagdududa siya sa mga salita ni Huang Feng, sinunod pa rin niya ang mga tagubilin ni Huang Feng. Kung hindi, hindi niya masakop ang buong lungsod. Mabagal pa rin siguro ang pag-asenso niya sa kalsada, kaya paano siya nanalo ng ganoon kabilis? Dahil dito, lubos din ang pasasalamat ng ikawalong prinsipe kay Huang Feng. Sa oras na ito, sa puso ng ikawalong prinsipe, maliban kay Prinsesa Chi at sa kanyang ina, si Huang Feng ang pinakamahalagang tao sa kanyang puso. Pinagkatiwalaan at hinangaan niya ang taong ito na ngayon lang niya nakilala. Kabanata 2814. Huang Feng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating ipagpatuloy ang pag-atake sa ibang mga lungsod? Tanong ng ikawalong prinsipe kay Huang Feng. Kung ikukumpara sa dati, nang hindi siya lubos na nagtiwala kay Huang Feng, nagkaroon siya ng ilang mga pagdududa. Ngayon, lubos na nagtiwala ang ikawalong prinsipe kay Huang Feng. Napakasinsero at mapagpakumbaba ng kanyang ugali. Sa isip ng ikawalong prinsipe, dahil matutulungan siya ni Huang Feng na sakupin ang isang lungsod, at sinabi rin ni Huang Feng na ang ibang mga lungsod ay walang malakas na depensa, kung gayon maaari nilang bawiin ang lahat ng mga lungsod na sinakop ni Wang Cheng noon. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila makakaharap ng matinding dagok sa mga rebeldeng puwersa ni Wang Cheng, ngunit maaari rin nilang mapataas ang kanilang prestihiyo. Dahil nanalo na siya sa kompetisyon, iniisip na ngayon ng ikawalong prinsipe ang problema. Inilagay na niya ang kanyang sarili sa posisyon ng emperador. Ilang oras na lang bago siya naging emperador. Bilang emperador ng dinastiyang Lu, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay alisin ang mga puwersang rebelde sa kanyang teritoryo, patatagin ang kanyang pamamahala, at itatag ang kanyang prestihiyo. Sa makatuwid, nais ng ikawalong prinsipe na samantalahin ang katotohanan na ang ibang mga lungsod ay walang pagtatanggol upang bawiin ang mga lungsod na iyon at harapin ang isang matinding dagok sa mga rebeldeng puwersa ni Wang Cheng. Siyempre, ito lamang ang sariling kaisipan ng ikawalong prinsipe. Hindi siya mayabang na gumawa ng sarili niyang desisyon. Sa halip, tinanong niya si Huang Feng. Sa kanyang opinyon, kahit na si Huang Feng ay isang bodyguard, siya ay mas mahusay at propesyonal sa mga gawaing militar kaysa sa kanya. Lalo na noong nagkaroon siya ng matagumpay na karanasan noon, diretsyo niyang itinulak ang sarili sa trono. Dahil dito, lubos na nagtiwala ang ikawalong prinsipe kay Huang Feng sa kanyang puso. Noong una, inakala ng ikawalong prinsipe na sasang-ayon si Huang Feng sa kanyang opinyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Huang Feng na ang ibang mga lungsod ay hindi malakas. Hindi isusuko ni Huang Feng ang magandang pagkakataon. Siguradong hahabulin niya ang tagumpay. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng ikawalong prinsipe ay hindi sumang-ayon si Huang Feng sa kanyang opinyon. Sa halip, sinabi niya, hindi namin sasalakayin ang ibang mga lungsod. Papalitan namin ang direksyon ng aming pagsulong at tambangan ang pangunahing puwersa ni Wang Cheng sa kalagitnaan. Bakit? Tanong ng ikawalong prinsipe, hindi ba't mas mabuting sakupin muna ang ibang mga lungsod? Sa oras na iyon, iipon natin ang lahat ng ating puwersa at magkakaroon ng mapagpasyang labanan sa mga pangunahing puwersa ni Wang Cheng. Napakataas pa rin ang tsansa nating manalo. Panipi, hindi. Sinabi ni Huang Feng, dapat alam ni Wang Cheng na bumagsak na ang lungsod. Upang maiwasang mangyari ang parehong sitwasyon sa ibang mga lungsod, tiyak na uutusan niya ang ibang mga lungsod na palakasin ang kanilang mga depensa. Bagamat mahina pa rin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, mas magiging mapagmatsyag sila. Bagamat maaaring hindi nila ganap na maharangan ang ating pag-atake, tiyak na makakapit sila sa loob ng isang yugto ng panahon. At saka, uubusin din ito ang ating lakas, si Wang, malamang na hindi nila katugma.
Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nakaramdam ng hiya ang ikawalong prinsipe. Dati, iminungkahi ni Huang Feng na ipadala ng ikawalong prinsipe ang lahat ng kanyang kabalyerya upang salakayin ang ilang lungsod ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang ikawalong prinsipe ay hindi lubos na nagtiwala kay Huang Feng noong panahong iyon. Kasabay nito, para sa kapakanan ng seguro, nagpadala lamang siya ng isang bahagi ng kanyang kabalyerya upang salakayin ang isang lungsod. Sa isip niya, kung nagsasabi ng totoo si Huang Feng, magagawa niyang sakupin ang lungsod na iyon at manalo sa assessment. Pagkatapos, sasalakayin niya ang ibang mga lungsod. Iniwan ng ikawalong prinsipe ang isang bahagi ng kanyang kabalyerya upang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ngayon ay tila dahil sa siya ay masyadong maingat, hindi niya pinalampas ang pagkakataong sakupin ang iba pang mga lungsod. Your Highness, huwag kang panghinaan ng loob. Naunawaan din ni Huang Feng ang iniisip ng 8th Prince at inaliw siya, bagamat napalampas na natin ang pinakamagandang pagkakataon para salakayin ang iba pang mga lungsod, hindi tayo makatitiyak na hindi natin sasalakayin si Wang Cheng. Ang kanyang logistic at ang mga pamilya ng ilan sa kanyang mga sundalo ay nasa likurang mga lungsod. Kaya't hindi sila maglalakas loob na hayaan tayong sirain ang ating mga hukbo sa lalong madaling panahon. Siguradong ibabalik nila ang ating hukbo sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, si Huang Feng at ang ikawalong prinsipe ay nakatanggap din ng balita na ang unang prinsipe at ang ikatlong prinsipe ay sunod-sunod na natalo. Sa kabutihang palad, ang unang prinsipe at ang ikatlong prinsipe ay hindi nasa anumang panganib. Ang dalawang hukbo ay dumanas ng matinding pagkatalo. Siguradong malaking dagok ito sa Imperial Court. Nagdulot din ito ng takot sa mga sundalo ng Imperial Court sa rebelding hukbo. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, nakamit ng panig ng 8th Prince ang isang magandang resulta. Dahil dito, medyo nakabawi ang moral ng Imperial Court. Bagamat natalo na ni Wang Cheng ang mga tropa ng dalawang prinsipe at nakamit ang magandang resulta, ang mga tropa ng dalawang prinsipe ay mayroon pa ring lakas sa pakikipaglaban. Bagamat sila ay pagod na pagod, mayroon pa rin silang lakas sa pakikipaglaban. Siguradong nagbayad si Wang Cheng upang talunin sila. Bukod dito, malamang na nagmamadali siyang bumalik. Maaari nating gawin ang mga tropang kabalyero sa harap niya na mas magmukhang ibang mga lungsod sa harap niya, nababalisa. Pagkatapos, tambangan sila ng ating pangunahing puwersa sa kalagitnaan at lipulin sila sa isang iglap. Nagpatuloy si Huang Feng. Matapos marinig ang pagsusuri ni Huang Feng, muling nagliwanag ang mga mata ng 8th Prince. Tumango siya at sinabing, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Sa oras na ito, lubos na nagtiwala ang ikawalong prinsipe kay Huang Feng. Ang plano ni Huang Feng ay mas maganda kaysa sa sinabi niya noon. Natural na alam na niya ang gagawin ngayon. Pagkatapos kong bumalik sa Imperial Capital at umakyat sa trono, tiyak na hindi kita pakikitunguhan ng hindi patas. Saad ng ikawalong prinsipe. Ang ikawalong prinsipe ngayon ay lubos na nagtitiwala sa kanyang pag-akyat sa trono. Natapos na niya ang pagsubok at sinakop niya ang isang lungsod. Sa kabilang banda, ang unang prinsipe at ang ikatlong prinsipe ay sunod-sunod na natalo. Sa makatuwid, ang trono ay tiyak na kanya. Ang pagiging emperador ay hindi ang katapusan ng lahat. Ito ay isang simula, isang bagong simula. Kung gusto niyang mamuno ng maayos sa bansang ito, kailangan niya ang tulong ng iba. Malinaw na si Huang Feng ay isang talento na kailangan niya ng husto. Sa makatuwid, nangako siya kay Huang Feng ngayon. Gusto niyang i-recruit si Huang Feng sa kanyang tabi at gamitin siya. Naniniwala ang ikawalong prinsipe na hanggat tinanong niya si Prinsesa Qi, hahayaan ni Prinsesa Qi si Huang Feng. Gayunpaman, ngumiti lamang si Huang Feng sa imbitasyon ng 8th Prince at hindi nagbigay ng anumang tugon. Inakala ng ikawalong prinsipe na siya ay lubos na magpapasalamat, ngunit hindi siya nagpakita. Sa katunayan, talagang walang pakialam si Huang Feng sa tango ng 8th Prince. Pinag-isa niya ang napakaraming bansa sa labas ng Great Wall. Sa ibang mga espasyo-panahon, siya rin ang naging emperador. Wala sa kanya ang tango ng 8th Prince. Kung talagang may ideya si Huang Feng, hindi magiging napakahirap na agawin ang trono mula sa mga kamay ng 8th Prince. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na gawin iyon. Sa ugali ni Prinsesa Qi, makikita na may nararamdaman pa rin siya sa kanyang mga pamangkin at ayaw niyang may mangyari sa kanila.
Sa makatuwid, natural na hindi maaaring patayin ni Huang Feng ang ikawalong prinsipe at makahanap ng papalit sa kanya. Kahit na hindi alam ni Prinsesa Chi, hindi ito matanggap ni Huang Feng sa kanyang puso. Kabanata 2815. Ayon sa kasalukuyang bilis, dapat ay makakarating na tayo bukas ng gabi. Humph, ikawalong prinsipe, ipapaalam ko sa iyo na tapos na ang iyong pamilyang Lu. Ako, si Wang Cheng, ang personal na magpapabagsak sa iyong pamilyang Lu. Sumakay si Wang Cheng sa kanyang kabayo at tumingin sa walang katapusang tropa sa kanyang harapan. Puno siya ng kumpiyansa habang kinakausap ang sarili. Tama ang hula ni Huang Feng. Matapos malaman ni Wang Cheng na ang isa sa kanyang mga lungsod ay nabihag ng mga tao ng ikawalong prinsipe, siya ay labis na nabalisa at nagalit. Talagang wala siyang lakas ng loob na pabayaan ang mga tao ng ikawalong prinsipe sa likuran niya. Kung nangyari iyon, magdudulot ito sa kanya ng maraming problema. Sa pananaw ni Wang Cheng, matagumpay niyang natalo ang hukbo ng korte ng imperial. Ngayon, hindi na niya kailangang makipagsapalaran. Hanggat ginawa niya ang hakbang-hakbang, matagumpay niyang maibagsak ang pamamahala ng pamilyang Lu. Kaya, ang kailangan niya ngayon ay katatagan. Sa likod ng ikawalong prinsipe, malinaw na hindi niya mapapatatag ang sarili. Hindi maliit ang hukbo ng ikawalong prinsipe. Kung talagang naiiwan siyang mag-isa, tiyak na manggugulo siya sa kanyang likuran. Sa lungsod sa likuran niya, maraming panestos, gayon din ang mga pamilya ng mga sundalo. Kung talagang may nangyari, ang mga sundalong ito ay hindi makakalaban sa frontline ng may kapayapaan ng isip. Sa makatuwid, ang lungsod ay dapat bawiin mula sa mga kamay ng ikawalong prinsipe, at ang ikawalong prinsipe ay dapat ding alisin. Bukod dito, hindi ito maaaring maantala ng masyadong mahaba dahil mas matagal ang pagkaantala, mas maraming pinsala ang ay dudulot ng ikawalong prinsipe sa kanyang likuran. Sa oras na iyon, kahit na sumugod siya pabalik at puksain ang mga tropa ng ikawalong prinsipe, magkakaroon ng ilang mga pagkalugi na hindi maaaring mabawi. Sa proseso ng pagmamadali, si Wang Cheng ay may ilang pagdududa at paghanga sa ugali ng ikawalong prinsipe. Noong una, inakala ni Wang Cheng na dahil sa pagkakaroon ng pagsusulit, ang ikawalong prinsipe ay magiging katulad ng unang prinsipe at pangatlong prinsipe, na nagmamadali ng buong lakas. Kung iyon ang kaso, ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na samantalahin ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ng ikawalong prinsipe. Sa halip, panay ang laban niya at hindi nagmamadali. Gayunpaman, dito rin natarante si Wang Cheng. Dahil hindi nagmamadali ang ikawalong prinsipe, paano nakarating ng napakabilis ang kanyang mga tao sa lungsod sa harapan? Kung ito ay lamang ang kabalyerya, kung gayon ang bilis ay hindi isang problema. Ngunit, paano may tatalo ng mga kabalyerya ang isang malaking lungsod sa napakaikling panahon? Damn it, napakasama ng intelligence system. Maraming impormasyon ang hindi na ipadala. Pagkatapos ng panahong ito, dapat kong ayusin ng maayos ang intelligence system. Ang hindi alam ang partikular na sitwasyon sa frontline ay nagparamdam kay Wang Cheng na para siyang bulag. Bukod dito, paano pinabagsak ng ikawalong prinsipe ang lungsod? Ang ganitong uri ng pag-aalinlangan ay nananatili sa kanyang isipan, na nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Dahil dito, pinatibay ni Wang Cheng ang kanyang pasya na ayusin ang sistema ng katalinuhan. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang bagay na ito. Tungkol naman sa ibang mga lungsod, nakatanggap din sila ng mga liham mula sa mga kalapati na nagsasabing tila may mga tao mula sa Imperial Court na palipat-lipat, at naghinala silang sasalakayin nila ang mga lungsod na iyon. Dahil dito, lalo pang nababalisa si Wang Cheng. Nasakop na ng ikawalong prinsipe ang isang lungsod, kaya tiyak na alam niya ang sitwasyon ng kanyang sariling lungsod. Nais niyang samantalahin ang katotohanang hindi pa nagmamadaling bumalik si Wang Cheng para makuha ang mas maraming lungsod. Ito ay lubos na nauunawaan. Kapag ang mga lungsod na iyon ay binawi ng ikawalong prinsipe, si Wang Cheng ay kailangang magbayad ng napakataas na presyo upang maibalik ang mga ito. Kung tutuusin, ang kanyang mga tao ay hindi magaling sa pagkubkob sa mga lungsod. Bukod dito, wala silang mga armas sa pagkubkob. Sa makatuwid, nang malaman ni Wang Cheng na may mga tao mula sa Imperial Court sa paligid ng iba pang mga lungsod, lalo siyang nabalisa at pinabilis ang pagmarcha ng kanyang mga tropa. Gayunpaman,
Tila nakalimutan ni Wang Cheng na dati, matagumpay niyang natambangan ang mga tropa ng una at ikatlong prinsipe dahil pinilit ng dalawang prinsipeng ito na mabilis na magmarcha ang kanilang mga tropa, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong gawin ito. At ngayon, ginawa ni Wang Cheng ang parehong desisyon ng una at ikatlong prinsipe. Inutusan din niya ang mga tropa na magmarcha ng mabilis. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Wang Cheng ay dahil naramdaman niya na kung ang ikawalong prinsipe ay nagawang ibagsak ang isang lungsod sa isang gabi, kung gayon ay ginamit niya ang lahat ng kanyang pangunahing puwersa. Kung hindi, paano niya mapapabagsak ang isang lungsod ng napakabilis at napakabilis? Sa makatuwid, ang mga tao ng ikawalong prinsipe ay dapat nasa lungsod sa harap sa oras na ito. Matapos ibagsak ang lungsod, tiyak na may mga taong natitira upang ipagtanggol ito. Lalo na sa lungsod na iyon, maraming tao mula sa rebel army. Kung walang sapat na tao, imposibleng sugpuin sila. Kasabay nito, mayroon ding mga tao mula sa Imperial Court sa paligid ng iba pang mga lungsod. Tila gustong samantalahin ng ikawalong prinsipe ang pagkakataong bawiin ang ibang mga lungsod bago bumalik si Wang Cheng. Sa makatuwid, sa ganitong uri ng sitwasyon, imposible para sa ikawalong prinsipe na magkaroon ng lakas upang tambangan siya sa daan. At dahil nag-aalala siya sa sitwasyon sa front line, hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng maraming oras sa kalsada. Sa makatuwid, maaari lamang siyang sumulong ng nagmamadali. Siyempre, si Wang Cheng ay hindi ganap na walang utak. Siya ay higit pa o hindi gaanong matalino. Sa pagbabalik, hindi siya bumalik sa paraan ng kanyang pagdating ngunit pumili ng ibang ruta. Sa ganitong mga kalagayan, kahit na gusto siyang tambangan ng ikawalong prinsipe, mahirap matukoy ang kanyang ruta. Bilasan mo na ang tropa. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng maraming oras sa kalsada. Muling hinimok ni Wang Cheng. Leader, hindi na makakalakad ang lahat. Kung makasalubong natin ang tropa ng Imperial Court sa kalsada, ito. Nag-aalangan na sabi ng adjutant sa gilid. Kung tutuusin, sinamantala lang nila ang mabilis na marcha ng Imperial Court para bigyan sila ng matinding suntok. Ngayon, nagmamadali na naman sila. Likas na nag-aalala ang adjutant na ito. Don't worry, walang mangyayari. Ikan-away ni Wang Cheng ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang adjutant na magpatuloy. Ang magkakasunod na tagumpay sa panahong ito ay naging dahilan upang medyo kampante si Wang Cheng. Napakataas ng kanyang kumpiyansa at lubos siyang naniwala sa kanyang sariling kakayahan. Napakahirap para sa kanya na makinig sa mga opinyon ng ibang tao. Sa makatuwid, kahit na pinayuhan siya ng adjutant na ito ng higit sa isang beses, hindi niya ito isinasapuso. Ito ay dahil kung sa tingin niya ay walang mangyayari, pagkatapos ay walang mangyayari. Paano magiging tumpak ang ibang tao gaya niya? Kaya naman, iginiit pa rin ni Wang Cheng ang kanyang sariling opinyon at iginiit na pabilisin muli ang kanyang mga tropa. Walang pagpipilian ng adjutant kundi ipasa ang utos. Ang mga sundalo sa ibaba ay natural na humahagulgol. Na-overdraw nila ang kanilang pisikal na lakas sa panahong ito. Sa oras na ito, napakahusay na napanatili nila ang kanilang kasalukuyang bilis. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Wang Cheng at gusto pa rin nilang pabilisin. Tao sila, hindi hayop. Kahit hayop sila, mapapagod sila kung patuloy silang sumugod sa sobrang bilis. Gayunpaman, hindi mababago ng kanilang mga reklamo ang opinyon ni Wang Cheng. Sa bandang huli, mapapabuntong hininga na lang sila at patuloy na pabilisin. Sa oras na ito, hindi na malaya ni Wang Cheng at ng kanyang mga tauhan na maraming tao ang nakatambay malapit sa maliit na punso sa tabi nila, pinapanood ang bawat kilos nila. Kabanata 2816. Ang ikawalong prinsipe ay nahiga sa tabi ni Huang Feng at pinanood ang mga rebelding sundalo na dumaan sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Pareho siyang kinakabahan at excited. Ang rebelding hukbo ni Wang Cheng ay ang pinakamalaking hukbong rebelde sa dinastiyang Dali. Hanggat naalis ang rebelding hukbo ni Wang Cheng, maibabalik ng dinastiyang Dali ang kapayapaan nito. Bilang ikawalong prinsipe, na malapit ng maging bagong emperador ng dinastiyang Dali, ito ay napakahalaga. Sa makatuwid, talagang gustong alisin ng ikawalong prinsipe ang puwersa ni Wang Cheng. At ngayon, nasa harap niya ang pangunahing puwersa ni Wang Cheng. Kung kaya niyang talunin ang mga taong ito sa harap niya, hindi magiging banta ang iba pang mga tao ni Wang Cheng. Posibleng maalis ang mga puwersa ni Wang Cheng.
Kaya naman, tuwang-tuwa ang ikawalong prinsipe. Gayunpaman, labis din siyang kinakabahan dahil sa lakas ni Wang Cheng. Kailangang sabihin na napakalakas ng puwersa ni Wang Cheng, lalo na ang kanyang pangunahing puwersa. Ilang beses na nilang natalo ang hukbo ng Imperial Court. Si Wu Yan, ang mga general sa hukbo, ang unang prinsipe, ang ikatlong prinsipe, at ang iba pa ay lahat ay nagdusa sa kanyang mga kamay. At lahat sila ay dumanas ng malaking pagkalugi. Ang hukbo ng Imperial Court ay paulit-ulit na natalo. Ngayon, ang Imperial Court ay nawala ng higit sa kalahati ng lakas nito kumpara sa dati. Kung nabigo rin siya sa pagkakataong ito, maaaring hindi na makabangon ang Imperial Court mula sa pag-urong na ito. Sasamantalahin ni Wang Cheng ang sitwasyong ito para sa lakayin ng Imperial Capital. Pagkatapos, ang buong dinastiyang Dali ay maaaring nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa makatuwid, ang labanan na ito ay napakahalaga. Ang ikawalong prinsipe ay hindi maiwasang kabahan, lalo na't ang pangunahing puwersa ni Wang Cheng ay natalo lang ang unang prinsipe at ang mga tropa ng ikatlong prinsipe. Bagaman sila ay pisikal na pagod, ang kanilang moral ay dapat na napakataas. Sa kabilang banda, ang panig ng 8th Prince ay walang gaanong kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero. Sa katunayan, dehado sila. Pagkatapos ng lahat, ang Imperial Court ay walang maraming tropa na natitira, at kailangan pa nilang ibigay ang mga ito sa tatlong prinsipe. Natural, ang bawat prinsipe ay hindi magkakaroon ng maraming tropa sa ilalim ng kanyang utos. Sa mga tuntunin ng moral, ang panig ng 8th Prince ay walang gaanong kalamangan. Bagamat kakabawi lang nila ng isang lungsod, sa pangkalahatan, ang Imperial Court ay dehado ng kaharap si Wang Cheng. Ang mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay halos kinakabahan at natatakot kapag kaharap ang mga puwersa ni Wang Cheng. Ito ang mga disadvantages ng kanyang panig. Kapag nagsimula na silang mag-away, maaaring makaapekto ito sa huling resulta. Siyempre, ang kanilang panig ay hindi walang mga pakinabang, at iyon ang kanilang pisikal na lakas. Nauna silang dumating dito upang iset up ang pananambang, kaya't sila ay ganap na nagpahinga, at ang kanilang mga katawan ay nasa pinakamataas na kondisyon. Sa kabilang banda, ang paksayo ni Wang Cheng ay nakaranas lamang ng dalawang malalaking labanan, at ngayon sila ay nasa isang estado ng mabilis na pagmamartsa, kaya ang kanilang mga katawan ay tiyak na pagod na pagod. Ito ang kanilang kalamangan, ngunit mahirap sabihin kung ang kalamangan na ito ay maaaring gawing tagumpay. Talaga bang manalo tayo? Tinanong ng ikawalong prinsipe si Huang Feng sa mahinang boses. Walang problema, casual na sabi ni Huang Feng. Kung ikukumpara sa kaba at pananabik ng ikawalong prinsipe, si Huang Feng ay napakalmado. Marami na siyang nakitang malalaking eksena, at wala ito sa kanya. Si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala. Ang kumpiyansa ni Huang Feng ay tila naapektuhan ng ikawalong prinsipe, at ang kaba sa kanyang mukha ay nawala ng husto. He heavily nodded and said, "Well, I also think that we can win." Okay, malapit na, pumasok na sila sa ambush circle, humanda ka na. Sinabi ni Huang Feng sa ikawalong prinsipe, kapag nagsimula ang laban, manatili ka rito at huwag tumakbo. Gusto mong lumabas? Mabilis na tanong ng ikawalong prinsipe. Sa totoo lang, kahit na hindi ipinakita ni Huang Feng ang kanyang kakayahan sa harap ng ikawalong prinsipe, ngunit sa pamamagitan ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, ang ikawalong prinsipe ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagtitiwala sa kanya. Sa tabi ni Huang Feng, ang ikawalong prinsipe ay nakakaramdam ng kagaanan at nalaman na siya ay ligtas. Ngunit nang umalis si Huang Feng, medyo natakot ang ikawalong prinsipe, lalo na sa magulong larangang ito. Tumango si Huang Feng at sinabi, ang kabaligtaran ng hukbo, bagaman maaaring wala silang malakas na lakas. Sa pakikipaglaban noon, ngunit pagkatapos ng panahong ito ng labanan, ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban at kalidad ng pakikipaglaban ay bumuti ng husto. Nanalo lang sila ng 2 tagumpay, kaya't mataas ang kanilang moral. Kahit na sila ay pagod, mahirap para sa atin na talunin sila. Kahit na manalo tayo, maaaring kailangan nating magbayad ng malaking halaga kay Cheng, kaya't personal kung papatayin si Wang. Patayin si Wang Cheng. Nagulat ang ikawalong prinsipe, magtagumpay ka ba? Napakaraming tao sa larangan ng digmaan, at napakagulo. Siguradong maraming bantay si Wang Cheng sa paligid niya,
at narinig ko na napakalakas niya. Hindi ba delikado ang pagpunta mo? Panipi, ang ikawalong prinsipe ay nag-aalala pa rin tungkol sa kaligtasan ni Huang Feng. Bagamat alam niya na dapat ay napakalakas ni Huang Feng, ngunit napakagulo ng larangan ng digmaan, at maaaring ma-accident si Huang Feng. Ngayon, alam na ng ikawalong prinsipe ang halaga ni Huang Feng. Hindi pa banggitin ang mga kasanayan ni Huang Feng, napakahusay na matutulungan siya ni Huang Feng sa usaping militar, at kung ikukumpara sa mga matandang general sa hukbo, walang pagkakaiba. Gusto niyang mag-recruit ng ganoong talento, kaya natural, ayaw niyang ma-accident si Huang Feng. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa akin. Sa lugar na ito, hanggat ayoko, walang makakasakit sa akin. Casual na sabi ni Huang Feng, ngunit ang ikawalong prinsipe ay nakakaramdam ng malaking kumpiyansa mula sa kanya. Kung ibang tao ang magsasabi nito, tiyak na hindi maniniwala ang ikawalong prinsipe. Ngunit kapag si Huang Feng iyon, naramdaman ng ikawalong prinsipe na hindi nagsisinungaling si Huang Feng, talagang may kakayahan siyang gawin iyon. Bueno, bigyan mo ng utos ang pag-atake, kung hindi, maglalakad sila palabas ng kulungan. Paalala ni Huang Feng. Bagamat nakinig ang ikawalong prinsipe sa mga salita ni Huang Feng, kailangan pa rin niyang personal na magbigay ng utos, lalo na kapag siya ay nasa eksena. Ito ang paggalang ng ikawalong prinsipe sa ikawalong prinsipe. Okay, sumagot ang ikawalong prinsipe. Pagkatapos, ang ikawalong prinsipe ay nag-utos na sumalakay, at ang mga sundalong imperial na matagal nang nakahiga sa pananambang ay tumayo at sumugod patungo sa hukbong rebelde. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Wang Cheng ang panganib. Nakasakay siya sa kanyang kabayo, iniisip ang susunod niyang gagawin. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang tunog ng pagpatay, na nagbigay sa kanya ng takot. Nang tumingin si Wang Cheng sa magkabilang panig at nalaman na ang magkabilang panig ay mga imperial na sundalo, ang kanyang mga mata ay naging itim, at ang kanyang puso ay tumalon, marami siyang napagtanto. Naku, tinambangan sila. Ngayon pa lang, buong kumpiyansa niyang sinabi sa kanyang adjutant na tiyak na walang mag-aambush sa kanila sa daan, at hindi na kailangang maging masyadong maingat ang koponan, ang pinakamahalaga ay ang magmadali. Gayunpaman, sa oras na ito, sinampal siya ng katotohanan sa mukha, tinambangan sila wala pang kalahating oras pagkatapos niyang magsalita, at ang mga taong tumambangan sa kanila ay ang mga sundalong imperial. Kabanata 2817. Paano kaya ito? Bakit lalabas dito ang hukbo ng Imperial Court? Hindi ba't dapat ay nasa harap sila ng lungsod, binabantayan ito ng mahigpit, naghihintay na pangunahan niya ang kanyang mga tauhan upang salakayin sila? Bakit sila lalabas dito? Hindi kaya sila ang tropa ng 8th Prince, kundi ang mga taunang tropa na pinamumunuan ng 1st Prince at 3rd Prince. Ang puso ni Wang Cheng ay napuno ng pagdududa. Gayunpaman, malinaw na sinabi sa kanya ng watawat ng ikawalong prinsipe na umaalingaw doon na ang hukbong biglang lumitaw sa harap niya ay ang mga tauhan ng ikawalong prinsipe. Alam ni Wang Cheng na hindi ngayon ang oras para isipin kung bakit lilito ang 8th Prince dito. Ang kailangan niyang gawin ay pangunahan ng hukbo para talunin ang grupong ito na biglang sumulpot. Hindi bababasa, kailangan niyang pamunuan ng pangunahing puwersa upang makawala sa pagkubkob na ito. Buti na lang at ilang beses na nilang natalo ang hukbo ng Imperial Court noon. Dahil dito, hindi natakot ang mga puso ng mga tao sa hukbo ng Imperial Court. Sa katunayan, nagkaroon pa sila ng psychological advantage. Sa puso ng mga tao, hindi na ganoon ketekot ang hukbo ng Imperial Court, at hindi na sila ganoon ketekot. Maaari nilang talunin ang hukbo ng Imperial Court. Huwag magpanik, mga general sa lahat ng antas. Ingatan ang sarili mong tropa. Kung magtutulungan tayo, siguradong matatalo natin ang mga magnanakaw ng aso ng Imperial Court. Buong lakas na sumigaw si Wang Cheng, sinusubukan ang kanyang makakaya na pakalmihan ang kanyang mga tropa. Kahit na napapalibutan sila, hindi naramdaman ni Wang Cheng na narating na nila ang katapusan ng mundo. May lakas pa silang lumaban. Hanggat hindi sila nataranta at hindi nagpanik, baka matalo nila ang hukbo ng Imperial Court. Kailangang sabihin na pagkatapos ng ilang malalaking labanan, ang posisyon ni Wang Cheng sa puso ng marami sa mga rebelding sundalo ay napakataas pa rin. Napaka-credible pa rin ang mga salita niya. Bukod dito, pagkatapos ng ilang malalaking labanan,
ang mga taong ito na orihinal na mga magsasaka ay itinuturing na ngayong mga kwalipikadong sundalo. May ilan pa nga na mga elite na sundalo. Sa makatuwid, ang kalidad ng kanilang pakikipaglaban ay mas mataas kaysa dati. Matapos marinig ang sigaw ni Wang Cheng, mabilis silang kumalma. Sa pangunguna ng kanilang general, bumuo sila ng isang depensibong pormasayon, na naghahanda na salubungin ang pag-atake ng hukbo ng Imperial Court. Ang ikawalong prinsipe ay nakinig sa mga salita ni Huang Feng at hindi nagmamadaling lumabas kasama ng mga tropa. Tumayo siya sa pwesto at pinagmasdan ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa simula, nagpanik ang hukbong rebelde dahil sa biglaang pag-atake. Nagbigay ito ng malaking kumpiyansa sa ikawalong prinsipe. Pakiramdam niya ay napaka-posible ng sarili niyang koponan na talunin sila. Gayunpaman, mabilis na kumalma ang mga rebelding sundalo at bumuo ng defensive formation sa maayos na paraan. Nag-alala ito sa 8th Prince. Kung tutuusin, ang mga taong ito sa harap niya ay natalo pa lang ang unang prinsipe at ang mga tropa ng ikatlong prinsipe. Ang lakas ng kanyang tropa ay hindi gaanong naiiba sa tropa ng unang prinsipe at ikatlong prinsipe. Kung matatalo ng mga rebelding sundalong ito ang unang prinsipe at ikatlong prinsipe, natural, matatalo nila siya. Ngayon, si Huang Feng lang ang mapagkakatiwalaan ko. Napaisip ang ikawalong prinsipe. Nagsimula na ang pananambang, at nalantad na ang kanilang mga figure. Sa ngayon, ang tanging landas na natitira ay ang labanan hanggang sa kamatayan. Wala siyang paraan palabas. Kung manalo siya, makakayanan niya ang isang matinding dagok sa mga puwersang rebelde at sakupin ang isang medyo matatag na dinastiyang Lu. Bukod dito, magagawa niyang tumahimik ang lahat ng nasa Imperial Court. Kung siya ay matalo, siya ay magiging katulad ng unang prinsipe at ikatlong prinsipe, tumatakas na parang ligaw na aso. Sa oras na iyon, kahit na naaga na niya ang lungsod at maaaring ma-promote sa trono, marami pa ring tao sa Imperial Court ang hindi tatanggap sa kanya. Higit sa lahat, kung nanalo muli ang hukbong rebelde at natalo muli ang hukbo ng korte ng imperial, magkakaroon ng panganib na ibagsak ng hukbong rebelde ang kanilang pamamahala. Kapag nangyari ang ganoong bagay, hindi na mahalaga kung sino ang naging emperador. Ang buong dinastiyang Lu ay sasailalim sa pamamahala ni Wang Cheng. Natural na ayaw ng 8th Prince na mangyari ang ganoong bagay. Gayunpaman, wala na siyang magagawa ngayon. Maaari lamang siyang magmasid at magdasal sa kanyang puso na si Huang Feng ay makapagdala sa kanya ng tagumpay muli. Sa oras na ito, si Huang Feng ay sumugod na sa larangan ng digmaan kasama ang hukbo. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay iba sa iba. Pumasok siya sa larangan ng digmaan para lamang mahanap ang pinuno ng hukbong rebelde, si Wang Cheng. Kapag nahanap na niya ito, papatayin niya ito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng ikawalong prinsipe, tiyak na hindi isang madaling gawain na hanapin si Wang Cheng sa larangan ng digmaan na ito na puno ng daan-daang libong tao. Para naman sa mga bantay sa tabi ni Wang Cheng, hindi sila ganoon kahalaga. Hanggat maaari nilang mahanap si Wang Cheng, tiwala si Huang Feng na madali niya itong matatalo at mapapatay. Hindi nagtagal ay nagbanggaan ang hukbo ng Imperial Court at ang hukbo ng rebelding hukbo. Umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan ang tunog ng pagpatay at hiyawan. Bagaman ginamit ng mga sundalo ng rebelding hukbo ang pinakamaikling oras upang makapasok sa isang depensibong pormasayon, sila ay tinambangan pagkatapos ng lahat. Bukod dito, ang kanilang pisikal na lakas ay talagang dahado. Kaya naman, nang magsimula ang labanan, dahado pa rin sila. Gayunpaman, ang mga rebelding sundalong ito ay iba sa mga nanatili sa lungsod. Ang mga taong iyon ay walang gaanong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kapag sila ay dahado, sila ay babagsak. Gayunpaman, ang mga rebelding sundalong ito sa harap nila ay hindi natalo. Bagamat sila ay dahado, buong lakas pa rin silang lumalaban, na nagdulot ng maraming kaguluhan sa hukbo ng Imperial Court. Ang katotohanan ay katulad nga ng sinabi ni Huang Feng noon. Kahit na makuha ng hukbo ng korte ng Imperial ang huling tagumpay, ito ay isang pirit na tagumpay. Ang presyo na kailangan nilang bayaran ay magiging napakataas. Not to mention, nasa itaas lang sila ngayon. Wala silang ganap na kalamangan. May posibilidad pa rin na ang mga rebelding hukbo ay maaaring ibalik ang mga talahan na yan. Nang makita ang eksenang ito sa gilid, natural na mas nag-aalala ang 8th Prince.
Patuloy siyang nagdarasal sa kanyang puso na sana ay manalo si Huang Feng sa mahalagang labanang ito. Si Wang Cheng ay nakikipaglaban din sa oras na ito. Siya ay isang napakalakas na general, hindi lamang sa mga tuntunin ng diskarte, kundi pati na rin sa kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, pagkatapos sumali sa hukbo ng mga rebelde, ang kanyang oras at mga pagkakataon na lumaban ay unti-unting nababawasan. Kadalasan, nag-uutos lang siya sa likod. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. This time, kinailangan niyang lumaban ng personal para mapalakas ang moral ng kanyang mga nasasakupan. Sa panahong ito, dehado sila. Bagamat tila kaya nilang kumapit at lumaban ng maayos, alam ni Wang Cheng na sila ay nasa kritikal na punto sa spiritual domain at maaaring bumagsak anumang oras. Sa sandaling bumagsak sila, wala nang puwang para sa pagbawi. Kaya naman, kinailangan ni Wang Cheng na manguna at magmadaling pumunta sa harapan para magpakita ng halimbawa sa kanyang mga nasasakupan. Kailangan niyang ipaalam sa lahat na siya rin ay nakikipaglaban at nagpapalakas ng loob sa kanila. Si Wang Cheng ay may mabuting pag-unawa sa hukbo ng korte ng imperial. Alam niyang may limitasyon sila sa kaya nilang tiisin. Kapag ang mga nasawi ay masyadong malaki, sila ay tatakas. Sa makatuwid, ang magkabilang panig ay nakikipagkompetensya upang makita kung sino ang hindi makatiis at unang gumuho. Kabanata 2818. Hindi nagtagal ang pagkapatas ng dalawang panig bago bumagsak ang hukbong rebelde. Ang dahilan ng pagbagsak ng hukbong rebelde ay ang pagkamatay ni Wang Cheng. Patay na si Wang Cheng. Namatay siya sa kamay ni Huang Feng. Bukod dito, hanggang sa kanyang kamatayan, hindi alam ni Wang Cheng kung sino ang pumatay sa kanya, nasaan ang kabilang partido, o kung paano siya pinatay. Masasabing kahit noong namatay siya, hindi niya alam kung paano siya namatay. Sa huli, namatay siyang may hinaing. Sa katunayan, hinahanap na ni Huang Feng si Wang Cheng mula pa noong simula ng labanan. Gamit ang wave-like subtle steps, kahit na ang larangan ng digmaan ay napakagulo, hindi ito nakaapekto sa pag-unlad ni Huang Feng. Bukod dito, para mahanap si Wang Cheng, hinayaan pa ni Huang Feng na maghanap sa ere si Little Hawk. Siyempre, hindi alam ng iba ang pagkakakilanlan ni Little Hawk. Sino ang makakapansin ng isang agila sa kalangitan? Lalo na kapag ang labanan ay nasa pinakamatindi. Nakipagtulungan si Huang Feng kay Little Hawk at patuloy na hinanap ang larangan ng digmaan. Sa huli, wala pang 10 minuto, natagpuan ni Huang Feng si Wang Cheng sa larangan ng digmaan ng daan-daang libong tao at madali siyang napatay. Noong panahong iyon, si Wang Cheng ay nasa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga bantay, na personal na pinapatay ang kaaway habang namumuno sa labanan. Karamihan sa mga tao sa paligid niya ay kanyang mga tao. Iilan lamang sa mga sundalo ng korte ng imperial ang maaaring makalapit sa kanya. Gayunpaman, hindi siya mahina, at may mga gwardya sa kanyang tabi, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, siya ay pinatay. Sa oras na iyon, si Wang Cheng, na pumapatay sa kaaway, ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Bago niya maintindihan ang nangyayari, nahulog siya sa walang katapusang kadiliman. Dahil biglang namatay si Wang Cheng, hindi napansin ng mga tao sa paligid kung kailan siya namatay. Napagtanto lang nila na may malinang biglang bumagsak si Wang Cheng sa lupa. Mabilis nilang pinuntahan siya, ngunit sa oras na ito, hindi na humihinga si Wang Cheng. Laking gulat at pagkalito ng mga nakapaligid na guard sa ganitong sitwasyon. Hindi nila alam kung paano pinatay si Wang Cheng. Alam ni Wang Cheng na sa ilalim ng kanilang mabigat na proteksyon, walang masyadong kaaway sa paligid. Bukod dito, may mga umaatake. Walang sino man ang may kakayahan o pagkakataon na patayin si Wang Cheng. Gayunpaman, namatay pa rin si Wang Cheng. Namatay siya nang hindi alam kung bakit. Ang gayong ambisyoso at walang awan na tao na yumunig sa buong dakilang dinastiyang Lu at natakot sa buong korte ng imperyo ay namatay ng ganoon. Dati, ilang beses na siyang pinalibutan ng hukbo ng korte ng imperial, ngunit hindi nila siya mapatay. Hindi man lang nila siya kayang saktan. Gayunpaman, namatay siya sa isang ordinaryong pananambang. Ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito tinanggap, ito ay walang silbi. Hindi niya mababago ang katotohanang patay na si Wang Cheng.
Nawalan ng pinuno ang pinakamalaking puwersa ng rebelde sa Great Lu. Ito ay tiyak na isang malaking dagok sa puwersa ng mga rebelde. Maaari pa itong maging sanhi ng pagbagsak ng puwersa ng mga rebelde. Sa sandaling iniisip ng mga gwardya na iyon kung gaano kalaki ang epekto ng pagkamatay ni Wang Cheng sa Rebellion Army, isang boses ang biglang narinig sa tenga ng lahat. Ang lider ng bandido, si Wang Cheng, ay pinatay na. Ang iba pang sumuko ay hindi papatayin. Ang boses na ito ay hindi malakas, ngunit malinaw na narinig ito sa pandinig ng lahat. Dapat malaman na sa larangang ito ng digmaan, ang kabuuang bilang ng mga tao mula sa magkabilang panig ay umabot sa 200 hanggang 300,000 tao. Umabot ito ng daan-daang kilometro. Gayunpaman, malinaw pa rin ang pangungusap na ito sa pandinig ng lahat. Nakakaloka. Patay na si Wang Cheng. Marami sa mga sundalo ng rebelding hukbo ang natigilan. Ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang sumapi sa hukbong rebelde ay dahil kay Wang Cheng. Napakataas ng reputasyon ni Wang Cheng sa hukbong rebelde. Kahit sa buong Great Lu Dynasty, sikat na sikat siya. Malaking bahagi ng dahilan kung bakit ang mga sundalong ito ng rebelding hukbo ay nakapagtiyaga sa labanan matapos na tambangan ay dahil sa pag-iral ni Wang Cheng. Para sa kanila, si Wang Cheng ang kanilang espiritual na haligi. Gayunpaman, si Wang Cheng ay patay na ngayon. Paano ito naging posible? Maraming mga tao sa subconsciously ay hindi naniniwala ito. Pagkatapos ng lahat, si Wang Cheng ang kanilang pinuno. Dapat maraming tao sa paligid niya para protektahan siya. Paano siya napatay ng ganoon kadali? Higit pa rito, si Wang Cheng mismo ay may magagandang kasanayan. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na patayin siya. Gayunpaman, dahil narinig nila ang mga ganoong salita, tiyak na may mga taong magdududa. Ang ilang mga tao ay gustong i-verify ito, lalo na ang mga malapit kay Wang Cheng. Matapos marinig ang boses, ang mga sundalong iyon ay hindi na mamalayan na tumingin sa direksyon ni Wang Cheng. Tapos, natigilan sila. Dati, para mapalakas ang moral ng mga sundalo, sumugod si Wang Cheng sa harapan sa halip na magtago sa likod. Gusto niyang makita ng mga nakapaligid na sundalo ang kanyang pag-iral. Hindi ito big deal noong una. Gayunpaman, ngayon ay biglang hindi nakita ng mga sundalong ito si Wang Cheng. Ang mga gwardya sa paligid ni Wang Cheng ay may gulat sa kanilang mga mukha. Ang mga hindi naniwala sa tsismis noong una ay nagsimulang maniwala dito sa kanilang mga puso. Habang parami ng parami ang nakakita ng eksenang ito at nakakaalam nito, lalo pang naghinala ang lahat. Gusto nilang tumayo si Wang Cheng at sabihing ayos lang siya. Gayunpaman, matapos maghintay ng mahabang panahon, hindi pa rin lumitaw si Wang Cheng. Tanging ang mga gulat na gwardya na lang ang natira. Nagpapanik talaga ang mga guard na iyon. Alam nilang kritikal ang sitwasyon ngayon. Sa makatuwid, orihinal nilang binalak na itago ang balita ng pagkamatay ni Wang Cheng at sabihing umatras muna si Wang Cheng. Kung tutuusin, hindi na kailangang sumugod ang pinuno sa front line. Sa huli, bago pa nila ito magawa, may nagpakalat na ng balita ng pagkamatay ni Wang Cheng. Higit pa rito, ito ay kumalat sa malayo at malawak. Kung tungkol sa taong nagpakalat ng balita, maliwanag na ito ang taong pumatay kay Wang Cheng. Ang dahilan niyan ay dahil ang taong pumatay kay Wang Cheng lamang ang makakaalam ng nangyari. Sa oras na ito, huli na para sa kanila na gumawa ng anumang mga remedial na hakbang dahil marami na ang nagdududa kung patay na nga ba si Wang Cheng. Sa oras na ito, kahit na sabihin nilang pansamantalang umatras si Wang Cheng, hindi maniniwala ang maraming tao. Sa makatuwid, ang mga gwardya na ito ay nataranta. Nagsimulang kumalat ang takot sa mga sundalo ng rebelyon na hukbo, lalo na sa paglipas ng panahon at hindi na nagpakita si Wang Cheng sa harap ng lahat. Ang ilang mga tao ay nagsimulang maniwala sa bulong-bulungan na narinig lamang nila. Patay na talaga si Wang Cheng. Parami ng parami ang naniniwala sa tsismis na ito at sa wakas, naging sanhi ito ng pagbagsak ng hukbo ng rebelyon. Nasa limitasyon na sila at maaaring bumagsak anumang oras. Ngayon, pinatay na talaga ang kanilang pinuno. Isa itong malaking dagok sa kanila. Maraming tao ang wala ng puso na magpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi nila alam kung paano sila mananalo. Kung wala si Wang Cheng, sino ang manggagana sa kanila upang mabuhay? Habang lumalaganap ang gulat, sa wakas ay hindi na nakayanan ng ilang tao at piniling sumuko.
Pagkatapos, kumalat ang sitwasyong ito na parang nakakahawang sakit at kumalat sa buong larangan ng digmaan. Kabanata 2819. Natapos ang labanan sa pagkapanalo ng hukbo ng Imperial Court. Ang ikawalong prinsipe, na kanina pa nag-aalala sa gilid, ay tuluyang naganhawahan. Tapos, tuwang-tuwa siya. Ang paksayon ni Wang Cheng ang pinakamalaking pag-aalala ng mga sundalo at sibilyan ng dakilang dinastiyang Lu. Hindi sila napigilan. Hindi lang ilang beses nilang natalo ang hukbo ng Imperial Court, nabihag din nila ang ilang lungsod at maraming sibilyan ang nasa ilalim nila. Kung hindi sila maalis sa lalong madaling panahon, tiyak na makakaapekto ito sa pamamahala ng pamilyang Lu sa Great Lu Dynasty. Bukod dito, magdudulot ito ng malaking pinsala sa teritoryo ng Great Lu Dynasty. Sa simula, ang mga tao sa rebelding hukbo ni Wang Cheng ay napakasimple. Nais nilang maghimagsik laban sa Imperial Court at ibagsak ang pamumuno ng pamilya Lu. Kung gusto nilang mabuhay, ang tanging kalaban nila ay ang Imperial Court. Para naman sa ibang sibilyan, nakiramay sila sa kanila at naramdaman nilang kakampi sila. Gayunpaman, habang parami ng parami ang sumapi sa rebelding hukbo ni Wang Cheng, ang mga tao sa loob nito ay naging mas komplikado. Ang ilang mga tao, lalo na ang nasa gitna at mataas na antas, ay wala ng simpleng pag-iisip. Nais nilang umakyat ng mas mataas at makakuha ng higit na kapangyarihan. Para naman sa mga sibilyan at sibilyan na pantay-pantay ang pakikitungo nila noon, sila ang naging kasangkapan nila. Ang mga taong ito ay hindi na nakiramay sa mga sibilyan. Sasamantalahin din nila ang mga ito para sa kanilang sariling pagpapalawak. Para sa pagkain at iba pang mga supply, maaari din nilang lokohin ang mga ito. Ang kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay ay mas baliw kaysa sa mga tao ng Imperial Court. Sa makatuwid, kahit na ang paksayon ni Wang Cheng ay lumawak pa, nagdulot pa rin ito ng malaking pinsala sa mga lungsod at nayon sa Great Lu Dynasty. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito ng ilang sandali, magdudulot ito ng napakaseryosong kahihinatnan sa ekonomiya ng Great Lu Dynasty at buhay ng mga sibilyan. Ngunit ngayon, ang banta na ito ay sa wakas ay inalis na. Patay na si Wang Cheng, at ang kanyang pangunahing puwersa ay maaaring namatay sa labanan o sumuko. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakatakas. Hindi na iyon nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, at wala ng paraan para magdulot pa sila ng gulo. Bilang ikawalong prinsipe na malapit ng umakyat sa trono, walang mas magandang balita kaysa dito. Ang paglalakbay na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Siyempre, alam ng ikawalong prinsipe kung kanino ito dahil sa lahat. Masasabing kung wala si Huang Feng, wala siya kung nasaan siya ngayon. Kung wala si Huang Feng, hindi niya magagawang sakupin ang isang lungsod, lalo pang talunin ang pangunahing puwersa ni Wang Cheng. Marahil siya ay nasa parehong sitwasyon ng kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki, na pinilit na tumakas ng malungkot. Gayunpaman, dahil kay Huang Feng, lahat ay iba. Hindi lamang siya ang nanalo sa kompetisyon, ngunit sinamantala rin niya ang pagkakataon upang maalis ang pinakamalaking paksayon sa hukbong rebelde. Para sa kapakanan ng kanyang pamamahala sa hinaharap, inalis niya ang lahat ng mga hadlang. Talento talaga ang Huang Feng na ito. Pagbalik ko sa Imperial Capital, dapat kong hilingin sa kanya si Prinsesa Qi kahit anong mangyari. Napaisip ang ikawalong prinsipe. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ng 8th Prince ang totoong relasyon ni Huang Feng at Princess Qi. Inisip lang niya na si Huang Feng ang bantay ng 8th Prince. Marahil dahil napakalakas ni Huang Feng, maaaring hindi payag si Prinsesa Qi na makipaghiwalay sa kanya. Gayunpaman, ang ikawalong prinsipe ay naniniwala na hanggat siya ay nagpupursige at handang magbayad ng halaga, magagawa niyang makuha si Huang Feng na lumapit. Naniniwala din ang ikawalong prinsipe na sa tulong ni Huang Feng, mas mabilis niyang maaalis ang lahat ng puwersang rebelde sa kanyang teritoryo. Bukod dito, maibabalik niya ang dating kaluwalhatian ng dakilang dinastiyang Lu sa pinakamaikling panahon at maging isang sikat na pinuno. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Huang Feng sa larangan ng pangitain ng 8th Prince. Ang taong pumatay kay Wang Cheng at nagpahayag ng balita ng pagkamatay ni Wang Cheng sa iba ay si Huang Feng. Tanging si Huang Feng lamang ang makakagawa niyan at ipalaganap ang kanyang boses sa pandinig ng lahat sa larangan ng digmaang ito ng daan-daang libong tao.
Ang tila hindi maisip ng iba ay isang pangkaraniwang pangyayari lamang sa mga kamay ni Huang Feng. Mr. Huang, nakabalik ka na. Halika at magpahinga. Nasaktan ka ba nang makitang nakabalik na si Huang Feng? Ang ikawalong prinsipe ay mabilis na lumapit sa kanya at inaliw siya ng may pag-aalala. Ang paglilinis ng larangan ng digmaan ay natural na hindi kailangan ni Huang Feng na gawin. Sa makatuwid, hiniling ng ikawalong prinsipe kay Huang Feng na mabilis na lumapit at magpahinga. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, ang pagpatay kay Wang Cheng ay talagang hindi isang madaling gawain. Normal para kay Huang Feng na mapagod at masugitan. Ayos lang ako. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabi. Talagang hindi ito big deal sa kanya. Mr. Huang, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng ikawalong prinsipe. Kahit na ang susunod na bagay ay dapat na napakasimple, dahil sa pagtitiwala at paggalang kay Huang Feng, gusto pa rin ng ikawalong prinsipe na hingin ang opinyon ni Huang Feng. Naniniwala akong dapat malaman ng kamahalan ang susunod na gagawin. Sinabi ni Huang Feng, walang gaanong kakayahan sa pagtatanggol ang iilang lungsod na iyon. Ngayong patay na si Wang Cheng at sumuko na ang karamihan sa kanyang mga pangunahing puwersa, hindi dapat maging napakahirap para sa kamahalan na magpadala ng mga tao sa mga lungsod na iyon para hilingin sa kanila na sumuko. Sa oras na iyon, mapapawi ang mga puwersa ni Wang Cheng. Para sa iba pang mga puwersang rebelde, mas mahina ang epekto nila kay Wang Cheng. Kamahalan at ang Imperial Court. Oo, tama iyan, sabi ng ikawalong prinsipe. Sabi ng ikawalong prinsipe, ang sinabi ni Huang Feng ay kapareho ng iniisip niya sa kanyang puso. Hanggat ang mga nasasakupan na puwersa ni Wang Cheng ay naalis, kung gayon, sa buong dinastiyang Lu, hindi magkakaroon ng labis na banta mula sa mga puwersang rebelde. Gayunpaman, maaaring ipaubaya na lang ng kamahalan ang mga bagay na ito sa iyong mga nasasakupan. Ang kailangan mong gawin ngayon ay bumalik sa kabisera ng imperial at umakyat sa trono. Sabi ni Huang Feng sa ikawalong prinsipe. Ang mga salitang umakyat sa trono, ay sumabog sa isipan ng ikawalong prinsipe. Pulang-pula ang mukha niya sa excitement. Ang bagay na lagi niyang pinapangarap ay sa wakas ay matutupad na. Natural, sa sobrang tuwa niya ay hindi siya mapakali. Sa suporta ni Prinsesa Qi at sa pagtatanghal na ito, naniwala ang ikawalong prinsipe na walang anuman at walang makakapigil sa kanya na maging emperador. Ngayon, kailangan na lang niyang bumalik sa imperial capital. Tama ka. Ipaubaya mo ang mga bagay na iyan sa mga nasasakupan ko. Babalik tayo sa imperial capital bukas. Sabi ng ikawalong prinsipe. Tumango si Huang Feng at ipinaubaya ang iba pang mga bagay sa kanyang mga nasasakupan. Una, ang ikawalong prinsipe ay maaaring makatakas at bumalik sa kabisera ng imperial upang umakyat sa trono. Pagkatapos ng lahat, ang korte ng imperial ay hindi maaaring walang emperador. Bukod pa rito, maaari rin itong pahintulutan ang mga nasasakupan ng 8th Prince na magkaroon ng ilang merito at hayaan silang kilalanin pa ang 8th Prince. Ito ay naging kapaki-pakinabang din. Ang kontrol ng 8th Prince sa hukbo ay kapaki-pakinabang para sa hukbo na kilalanin ang 8th Prince. Ang buong larangan ng digmaan ay unti-unting tumahimik. Alam na alam ng mga sundalo ng Great Lu na pagkatapos ng labanang ito, magkakaroon sila ng bagong emperador. Ang kanilang dakilang dinastiyang Lu ay sa wakas ay babalik sa tamang landas. Para sa bawat sundalo at bawat mamamayan ng Great Lu Dynasty, ito ay isang masayang bagay. Kabanata 2820. Ang balita ng dakilang tagumpay ng 8th Prince ay nakarating na sa Imperial Capital isang hakbang sa unahan niya. Napuno ng kanta at sayaw ang buong Imperial Capital. Hindi alintana kung ito ay ang mga karaniwang tao o ang mga opisyal ng Imperial Court, silang lahat ay napuno ng kagalakan at kagalakan. Ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang lahat ay dahil sunod-sunod na masamang balita ang kanilang natanggap. Mula nang matalo ang hukbo ni Wu Yan, lahat sila ay nakatanggap ng magandang balita. Sunod-sunod na natalo ang kanilang mga tropa ng mga rebelding hukbo. Hindi alintana kung sila ay mga bihasang general o walang karanasan na mga prinsipe. Lahat sila ay nagdusa sa ilalim ng mga kamay ni Wang Cheng. Higit pa rito, lahat sila ay dumanas ng malaking pagkalugi. Ang pinakahuling balita ay tungkol sa unang prinsipe at pangatlong prinsipe. Natalo rin sila ni Wang Cheng at dumanas ng malaking pagkatalo.
Sa oras na iyon, ang imperial capital ay nasa estado ng takot. Marami pang ang mga tao ang humiling na isara ang mga tarangkahan at huwag hayaang makapasok ang sinuman. Kasabay nito, hiniling nila sa iba't ibang rehiyon na mabilis na ayusin ang kanilang mga tropa at maghanda na pumunta sa imperial capital upang protektahan ito. Ito ay dahil alam ng lahat na ang lakas ng korte ng imperial ay lubhang nasira kasunod ng pagkatalo ng unang prinsipe at pangatlong prinsipe. Nalampasan ng rebeldeng hukbo ni Wang Cheng ang hukbo ng korte ng imperial sa mga tuntunin ng lakas. Kung siya ay aatake ng isang beses, ang imperial court ay maaaring hindi makatagal. Ang mga nakatira sa imperial capital ay likas na nag-aalala. Marami sa kanila ay mga maimpluwensyang tao na naninirahan sa imperial capital. Natural na ayaw nilang makitang salakayin ng rebeldeng hukbo ang imperial capital. Kung mangyayari iyon, hindi lamang ang kanilang kayamanan ang masisira, kundi ang kanilang buhay ay malalagay din sa panganib. Sa oras na ito, nagsimulang magtanong ang ilang tao kay Prinsesa Chi. Sinisi nila siya sa pagpapadala ng mga prinsipe para lipulin ang hukbong rebelde. Ang mga prinsipe ay lumaki sa palasyo at walang karanasan sa pamumuno ng mga tropa. Hindi sila tugma sa veteranong si Wang Cheng. Ito ay isang pag-aaksaya ng natitirang lakas ng korte ng imperial. Talagang nag-aalala si Princess Chi. Kahit na ang una at ikatlong prinsipe ay maayos at ligtas na nakatakas gaya ng sinabi ni Huang Feng, napakalaki din ng pagkawala ng hukbo. Isa itong malaking dagok sa imperial court, at maaari itong maging sanhi ng imperial court na hindi makabawi sa maikling panahon. Nariyan din ang panganib na mapatalsik ng mga rebeldeng hukbo. Gayunpaman, malinaw na huli na para sa mga pagsisisi. Ang unang prinsipe at ang ikatlong prinsipe ay natalo na. Ang tanging bagay na nakapagpasaya kay Prinsesa Chi ay na personal na sinamahan ni Huang Feng ang ikawalong prinsipe at walang balita sa kanyang pagkatalo. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa kay Prinsesa Chi. Nasaksihan ni Prinsesa Chi ang mga kakayahan ni Huang Feng noong nasa labas sila ng pass. Sa makatuwid, nakinig siya sa mungkahi ni Huang Feng at nagtiwala kay Huang Feng nang walang pag-aalinlangan. Sa kritikal na yugtong ito, maaari lamang piliin ni Prinsesa Chi na patuloy na magtiwala kay Huang Feng. Ito ay dahil ang ikawalong prinsipe na ang huling pag-asa. Hindi nila hahayaang may mangyari sa kanya. Kung may nangyari sa kanya, maliit na bagay pa rin ang pagbagsak sa lahat ng pagsusulit. Gayunpaman, para sa Imperial Court, ito ay isang malaking dagok. Hindi na kayanan ng Imperial Court ang matinding suntok. Ito ay magpapabagsak sa mga tao sa loob at labas ng Imperial Court. Higit pa rito, mas lalo pang babagsak ang kanyang prestihiyo. Si Princess Chi ay hindi sakam sa kapangyarihan. Kung siya ay sakam sa kapangyarihan, hindi niya inayos ang pagsusulit na ito. Gusto lang niya na ipagpatuloy ng maliit na emperor ang pagiging emperor habang kinokontrol niya ito mula sa likod ng mga eksena, tulad ng Imperial Concubine Wu. Ayaw ni Prinsesa Chi na bumagsak pa ang kanyang prestihiyo dahil ang Imperial Court ay mahuhulog sa kaguluhan kapag nangyari iyon. Ngayon ay isang kaganapang oras. Kapag ang Imperial Court ay nahulog sa kaguluhan, ang lahat ay tatalon palabas at walang paraan upang pag-isahin ang Imperial Court. Kapag nangyari iyon, masisira lamang nito ang sitwasyon at hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa pag-aalis ng hukbong rebelde. Sa makatuwid, si Prinsesa Chi ay halos nasa gilid ng bangin sa sandaling ito. Maaasahan lamang niya ang ikawalong prinsipe at si Huang Feng. Umaasa siya na may hatid nila sa kanya ang magandang balita. Para naman sa 8th Prince at Huang Feng, hindi nila binaygo si Prinsesa Chi. Habang pabigat at pabigat ang kapaligiran sa kabisera ng imperial, at habang lumalaki ang presyon sa puso ng lahat, sa wakas ay dumating ang pinakabagong balita mula sa mga frontline. Ang balitang ito ay sa wakas ay mabuting balita, at ito ay napakagandang balita. Nanalo ang ikawalong prinsipe, patay na si Wang Cheng. Ang pangunahing puwersa ni Wang Cheng ay nabura na. Ang ikawalong prinsipe ay pabalik na sa kabisera ng imperial habang binabawi ng kanyang mga nasasakupan ang mga lungsod na dating sinakop ni Wang Cheng. Nang makarating ang balitang ito sa kabisera ng imperial, agad itong kumulo. Ang mga taong nag-aalala pa rin noon ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa sa sandaling ito. Kahit saan, may mga boses na umaawit ng mga papuri sa ikawalong prinsipe at pinupuri ang pananaw ni Prinsesa Chi.
Ang mga boses na iyon na nagtanong kay Prinsesa Chi ay nawala lahat sa isang iglap. Si Prinsesa Chi ay natural na napakasaya rin. Una, ang ikawalong prinsipe ay nanalo sa pagsusulit at pinuri ng lahat. Nangangahulugan ito na walang duda na siya ay aakyat sa trono. Pangalawa, sa pagkamatay ni Wang Cheng, inalis ng Imperial Court ang pinakamalaking banta. Bagamat mayroon pa ring ilang puwersang rebelde sa loob ng mga hangganan, mas mababa sila kumpara kay Wang Cheng. Hindi magiging napakahirap na alisin ang mga ito. Higit pa rito, maaari itong ituring na kontribusyon ng bagong emperador pagkatapos niyang umakyat sa trono. Sa makatuwid, sa pagkamatay ni Wang Cheng, masasabing nalutas na ang problema ng mga puwersang rebelde sa loob ng mga hangganan. Ang mga natitirang problema ay maliliit lamang. Tulad ng sa labas ng mga hangganan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga problema dahil kay Huang Feng. Maaaring sabihin na ang kasalukuyang dinastiyang Lu ay opisyal na pumasok sa panahon ng pagbawi. Kaya naman, napakasaya ni Prinsesa Chi dahil ngayong nalutas na ang usapin ng Imperial Court, makakaalis na siya kasama si Huang Feng nang may kapayapaan ng isip. Alam niya na si Huang Feng ay hindi kabilang dito at hindi mananatili dito magpakailanman. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Saan man pumunta si Huang Feng, sasama siya sa kanya. Ayaw niyang mag-isip ng ibang bagay. Dahil malapit nang bumalik ang ikawalong prinsipe sa Imperial Capital, ang buong Imperial Capital ay parang isang festival. Sa makatuwid, nang ang pangkat ng ikawalong prinsipe ay lumapit sa kabisera ng Imperial, nakita nila ang mga taong lumalabas upang salubungin sila mula sa malayo. Ang mga taong ito ay pinamunuan ni Prinsesa Chi at binubuo ng mga ministro ng korte ng Imperial. Masasabing ang mga kwalipikadong dumalo sa Imperial Court ay lumabas upang salubungin ang ikawalong prinsipe. Kung prinsipe pa ang ikawalong prinsipe, natural na hindi siya magiging kwalipikadong tumanggap ng ganoong pagtanggap. Ang emperador lamang ang kwalipikadong tumanggap ng gayong pagtanggap. Sa makatuwid, ang mga intensyon ng mga taong ito ay napakalinaw. Kaya naman, nang makita ng ikawalong prinsipe ang ganoong lineup, natural na tuwang-tuwa siya. Dahil maaaring lumitaw ang naturang lineup, nangangahulugan ito na ang kanyang pag-akyat sa trono ay naayos na at tinanggap na ito ng lahat. Hindi man niya akalain na magkakaroon ng problema sa bagay na ito, ngayong nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata ay ibang usapan na. Ngayon, ang bagay na ito ay nasa bag.